لله من أسمائه 99 من بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dahil lahat tayo magsimula sa pagsambit sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo magbigay pugay sa kanyang muling sugo, nawa ang pagpapalan ni Allah sa kanyang kapayapaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man ang magsisunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asdaqal hadithu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tulad po ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang tinuring ni Ibn Qayyim sa kanyang aklat ng Zadul Ma'ad, ang pinaka mahusay na salita ay ang salita ni Allah, ang Quran. Dahil alam natin ang Quran na hindi nababago. At walang pinakamainam na gabay na dapat sundan ng isang Muslim kundi ang gabay o kaya ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamalalang bagay ng muna sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay iadya o layo tayo ni Allah patungkol dito. Tayo po ay nandito pa rin sa ating paksa ng Shahr al-Usul al-Thalatha o Silsila Shahr al-Usul al-Thalatha, o yung tuloy-tuloy nating pagtatalakay patungkol sa kapaliwanagan ng Usul al-Thalatha. Tayo po ay bumaling na sa panglimang bahagi ng ating pagtatalakay. Sinabi ng ating imam, wakala al-imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ghafarullah, i'lam rahimakallah, innahu yajib alayna an ta'allam al-arba'a masail al-ula al-ilm. Tayo po ay tumukoy nung nakaraan patungkol doon sa iba't ibang uri ng batas na pinaliwanag sa atin ni Sheikh Saleh Al-Fawzan sa kanyang syar na ito. Nasabi niya na yung mga batas na kung saan dito sinabi na may akda ng aklat, yujib ay obligado. No? Bilang pagrepaso, sabi natin ang obligado, kung ito ay gawin, tayo ay nagkaka-reward, kung ito ay iwanan, tayo ay nagkakasala. No? Ang mustahab naman, sinabi natin, ang mustahab kung ito ay gawin, tayo nagkakagantimpala, kung hindi gawin, tayo ay hindi nagkakasala. No? Ang mubah, sabi natin, ito ay kung gawin, walang gantimpala, kung iwanan, walang pagkakasala. Ngunit ang paksa na ating tinatalakay sa pagsasabi na may akda ng aklat, rahimahullah, o kahabagan naman siya ni Allah, yujib, ibig sabihin, ito ay obligado, inubliga sa atin. Kasi sinabi niya, alamin mo, kinahabagang ka ni Allah, tunay na inubliga sa atin na matutunan ang apat na issue. Ang una, pasok tayo doon sa unang issue, sinabi doon, al-ula, al-ilm. Ang una, ang kaalaman. No? Sinabi ng ating Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah wa ghafara alayhi wa ahsana ilayhi, sabi doon, patawarin siya ni Allah at gawin siyang basusay na sinabi ang ilm, ang kaalaman. No? Na kung saan ang nilay na kaalaman dito, ito yung kaalaman patungkol sa pambabatas ng Islam. Ito yung sabi natin na kaalaman na itinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito ang siyang ginawang obligado na matutunan sa atin. No? Ano yun? Yung kaalaman na itinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan at ang issue na obligado na matutunan ng lahat, Muslim, lalaki man o babae, malaya man o alipin, mayaman man o mahirap, hari man o nasasakupan, lahat ng Muslim, no? Maputi ka man, maitim ka man, brown man, dilaw man ang kulay mo, obligado sa atin na matutunan ang apat na issue na ito. Ano man ang lahi mo, no? Saan ka man naroroon, saang kontinente ka man nakaluklok, obligado sa atin na matutunan ang apat na issue na ito. Sabi natin, al-ula al-ilm, ang una ang kaalaman. At ito ang tinawag ng mga scholar na obligado sa bawat isang Muslim, katulad halimbawa, no, nagbigay silang halimbawa, ano ba itong obligadong kaalaman na to? Inihambing nila to, halimbawa, yung 5 obligadong pagdarasal, na ito ay obligado sa atin, wajib, kung iwanan tayo ay nagkakasala. No? Ganun din yung pagtungo ng mga kalalakihan sa araw ng Friday. No? Yung pagtungo ng mga kalalakihan sa Salatul Jum'ah, kung saan tayo ay dapat makitib doon, ito obligado para sa atin. No? Ganun din yung pagtungo ng mga kalalakihan sa masjid, araw-araw, 5 beses. No? Kung merong masjid sa lugar, na ito ay kung saan sinabi ng butihin Sheikh, no, patawarin siya ni Allah, gawing mas husay,
Al-ula al-ilm, yung pagkakatuto dito sa kaalaman nito ay wajib, babae man o lalaki, hari ka man o hindi, malaya ka man o hindi, may kayamanan ka man o wala, ito ay obligado na matutunan. At dahil dito, sinabi, ng may akda na akhlaq, yujib alina, ito inobliga sa atin. No? At hindi sinabi na inobliga pagkatapos natin. No? Hindi naman sinabi na sa atin hindi. No? O kaya pagkatapos ng lahi natin, sa kanila obligado. O kaya sinabi obligado sa mga una sa atin. Hindi. Sinabi ito ay yujib alayna. Walang sinabing panahon o kaya palugit. Sinabi na ito ay obligado sa atin. Obligado na tayo matuto. Ito ay ang mga sumusunod na kaalaman na binanggit sa atin. No? Yung mga inubliga sa atin. Sabi natin, tulad halimbawa ng fiqhul ibada. No? Yung kaalaman patungkol sa gawain pagsamba. Kung hindi mo alam ang kaalaman nito, paano ka gagawa ng gawain pagsamba? At yung higit sa lahat, tinawag natin yung akida ng Ahl Sunnah wal Jamaah. Tunay na maraming grupo ang nag-aangkin na nasa kanila ang tamang katuroan, nasa kanila ang gabay, kung hindi natin alam, no? Ang akida ng Ahl Sunnah wal Jamaah ay tunay na maliligaw tayo. Kasabi nga natin sa ating mga panalangin, sa ating sala, sinasabi natin, ihdinas siratal mustaqim. No? Inihiling natin sa Kanya na ipagkaloob sa atin ang tunay na gabay o yung tuwid na daan. Kung hindi natin pag-aaral, matutunan ito, maring maligaw tayo. Subhanallah. Sabi natin, at ang kaalaman, ayon sa ating butihin siya, hafidahullah, ang kaalaman, ito ay merong dalawang uri. No? Ano yung ituturing na kaalaman dito? Yung kaalaman na obligado. Sabihin, yung pagiging obligado ng kaalaman, meron pa siyang dalawang uri. No? Yung tinatawag natin na, ano yun? Wajib al-aini o tsaka yung wajib al-kifaya. Yung tinatawag natin na wajib sa bawat isa at wajib sa pangkalahatan. Pag-aralan natin para matutunan, no? Dahil sa ating butihin siya, meron siyang dalawang uri. Yung obligadong kaalaman nito, una yung inubligang matutunan para sa lahat. Yung wajib aini, no? Ito yung wajib sa bawat isa. Na kung saan ito ay obligado na matutunan ng lahat. Walang ligtas kahit sino rito, mayaman ka man o hindi. Na kung saan siya ay hindi dapat maging mangmang patungkol dito. Na matutunan, no? Na kung saan ang Islam ang tunay na relihiyon. Hindi mo pwedeng sabihin na kasi hindi ko alam, no? Subhanallah. Sa tuloy-tuloy na pag-aaral natin, matututunan natin ang kapaliwanagan patungkol dito. Halimbawa, no? Sa mga inobliga na matutunan ang 5 haligi ng Islam, di ba mga kapatid? Yung pagkakatuto sa 5 haligi ng Islam, yung Arkanul Imanu Sitta. No? May paksa tayo dito sa center patungkol dito, yung tinatawag natin na yung Bunyal Islam ala Khamsa. Tinalakay natin to, no? Ba't natin tinatalakay? Sabi natin, ito ay mahalaga. Ito ay kabilang sa mga obligadong dapat matutunan. At ito, sabi natin, ganun din yung ash-shahadatain, no? No? Yung shahadatain, no? Kasama yan sa 5 pillars of Islam, ash-shahadatain. Ito ay obligado nating matutunan. At ganun din, dapat matutunan natin yung bagay na maglalabas sa'yo doon sa shahada mo. Yung tinatawag natin na, anong tawag natin doon? Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam. Dapat natin matutunan. Pagkatapos natin matutunan ang shahada, pagkatapos natin yumakap sa Islam, at matutunan natin ang kahulugan ng shahada, dapat natin pag-aralan yung bagay na maglalabas sa'yo sa shahada mo. Yung nawaqidul Islam. Meron din pangalawa, yung pangalawang haligi ng Islam, yung obligadong pagdarasal. No? Sabi natin, kung hindi natin pag-aaralan ng obligadong pagdarasal, ang pambabatas dito, no? Sinabi natin yung mga arkan ng sala, yung mga haligi ng sala, yung mga inobliga sa sala, yung mga sunan sa sala, yung mga hindi obligadong gawain sa sala, at sinasabi rito, kung hindi mo alam ang mga bagay nito, paano kung magsasala? Kaya ito ay wajib, no? Wajib aini, no? Ito ay obligado sa bawat isa. Dahil hindi mo pwedeng sabihin sa kaibigan mo na, ipagsala mo na lang ako. No? O tuloy yung nakagawian ng mga tao sa labas ng Islam, ipagdasal mo na lang ako. Sinabi natin, ang sala ay obligado sa bawat isa. Nangatlo, yung pagbibigay ng zakah. Bakit natin kailangan matutunan ang pambabatas patungkol sa zakah? Kasi baka mamaya tayo merong kayamanan, hindi natin alam na yung kayamanan pala natin ay haram na. Kasi bakit hindi natin tinatanggalan ng zakah o yung obligadong kawagawa? Kaya dapat matutunan natin to. Dapat natin matutunan kung ano ang zakah para sa mali sa kayamanan, ang zakah para sa ating negosyo, sa pananim, at iba pa. Ganun din yung pag-ayon sa buwan ng Ramadan, no? Naway, paabutin tayo ni Allah sa Ramadan, no? Sabi natin, pasapit ng Ramadan. Yung pag-oobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ayon sa Ramadan. Kung hindi natin pag-aaralan ang Ramadan o sumo Ramadan, baka mamaya ito ay iiwanan natin ang gawain ito na hindi natin alam na tayo nagkakasala.
at hindi mo pag-aaralan, o halimbawa, ikaw ay may sakit, no? Tapos mag-aayon na ka, nakakasama pala sa'yo, na bunga ng ikalala ng iyong sakit, kasi hindi ka nag-aral hindi mo natutunan na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, no? Pakuntum maridan o safarin, faidatin ayamal ukhra. Pala binigyan ka ng permission ni Allah, na kung ikaw ay may sakit at naglalakbay, pwede kang magliban ng iyong ayuno, no? At bayaran lang ito sa panahon na ikay gumaling. Dahil hindi mo pag-aaral, no? Kaya sabi na ito ay obligado na dapat nating matutunan. Ganun din yung Hajj. No? Paano tayo magsasagawa ng Hajj kung hindi natin pag-aaralan? Dahil sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khud inni al-manasikhakum." Kunin nyo sa akin ang ritual ng Hajj. Kung hindi natin matututunan kung paano ang Hajj, baka ang gagawin natin doon sa Hajj ay puro mali-mali. No? Yung pala, dapat nasa Arapan na tayo, nandun pa rin tayo sa Mina, so wala na yung ating Hajj. Kaya dapat natin siyang matutunan. Kaya sabi ng ating butihing Sheikh, walang Muslim ang dapat maging mangmang patungkol dito. Kung saan, alin, yung limang haligi ng Islam na obligado natin matutunan. Ganun din yung akida ng Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Sinabi natin, ang arkanang iman, ilan ba ito? Alam na, sabi natin, ito ay 6. Paniniwala kay Allah, paniniwala sa anghel, paniniwala sa akhlaq, no? Paniniwala sa mga propeta at sugo, paniniwala sa uling araw, at paniniwala sa qadar, no? Khairi wa syarri. Sabi natin, mabuti man o masama. Ito ay obligado rin natin matutunan. Kung hindi natin matutunan to, baka pasad yung ating akida, mali, sira. No? E sabi natin, sino man ang pag-aralan, ang kahulugan ng shahadatain, halimbawa, ay tunay na napag-aralan yung akida. Totoo naman. Diba? Dahil sa shahadatain, dito natin matututunan kung sino yung ating sinasamba at sino yung sugo na kanyang pinadala. Walang iba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin, dapat pag-aralan ng isang nag-aangkin na Muslim o Muslima, no? Babaeng mananampalataya at lalaking mananampalataya, na dapat niyang matutunan ang kanyang akida. Dahil bakit natin pag-aaralan? Dahil hindi tayo kikilos. No? Kasi kung hindi tayo matututo ng akida, maaaring ang gawain natin ay shirk. Maaaring ang gawain natin ay bid'ah. No? Kaya dapat natin pag-aralan. At pag-aralan natin ang mga makasasama upang maiwasan ang mga ito. No? Alin? Masira yung ating shahadatain. Anong tinutukoy ng ating, ano ang kasad, nilayan ng butihing Sheikh dito? Yung patungkol sa shirk at kufur. Yung patungkol doon sa pagtatambal sa pagsamba at pagsawalang paniniwala. No? Dahil ito ay kabilang sa mga, inshallah papaksain natin, yung patungkol sa mga kabair, ad-dunub. Yung mga malalaking kasalanan, sabi natin, number 1 dito ang shirk. Yung pagtatambal sa pagsamba. Dahil kung hindi natin matututunan, pag-aaralan ang mga bagay na ito, baka mamaya muwaki, no? Nakatungtong na tayo doon sa gawaing shirk na hindi mo alam, Muslim ka ng Muslim, hindi ka ng palang Muslim. Okay? Katulad ba ng pag-aaral sa mga haligi at kondisyon ng sala, no? At mga sunna at mga pagdarasal, dapat matutunan natin ang detalye patungkol dito. Kasi baka mamaya, no, sabihin natin, ilan ba ang sala ng salatul duhur? No? Baka mamaya may magsasabi 3, di mali. No? Na magsasabihin, ilan ang sala ng asar? Sasabihin nung isa sa atin 2 kasi masafir siya, then fine, that's good. No? Kasi meron siyang kaalaman. No? Subhanallah. Dahil hindi maaari po, sabi ng ating Sheikh, mustahil, napaka-imposible. Napaka-imposible at di maaari yung sasabihin mo na Muslim ako, paano ka gagawa ng gawain pagsamba? Hindi naman alam. No? Paano tayo gagawa ng gawain ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin alam? Kaya ito ay obligado nating matutunan. At paano tayo kikilos? No? Paano kikilos yung mga taong nagsasabi na sila ay Muslim? Na hindi niya naman alam ang mga gawain kanyang ginagawa. Diba? Sabi natin yung mga tao sa labas ng Islam, no? Sabi natin, pasintabi po, no? May mga tao na basta lang nagpapahid ng kanilang panyo, no? O kaya ng tela dun sa kanilang anito o santo-santito. O tatanungin mo kung ano hikmah behind dun, hindi nila alam. No? Kaya tayo ay tinuturuan, sabi natin, ayon sa mga scholars ng Islam, al-Islam maghniyun ala dalil. Ang Islam, ito'y nakatungtong sa ebidensya. Kaya mga bagay na ginagawa natin dito ay mayroong katibayang Quran at Sunnah. Subhanallah. Kaya ang tanong sa atin ang butihing Sheikh, paano tayo masasagawa ng sala kung hindi natin alam ang kaalaman patungkol sa pambabatas ng sala? Kasi ito ay dapat natin matutunan. Bakit? Kasi ito ang unang tatanungin sa atin sa Yawm al-Qiyamah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal su'al fil Yawm al-Qiyamah salah. Ang unang itatanong sa atin, pagdating ng araw ng paghukom, hindi yung kung ano yung trabaho mo. Hindi tayo tatanungin kung magkano yung sweldo mo. Hindi tatanungin kung saan ka nagtrabaho. Kung ikaw ba nagtrabaho sa Canada, Japan, o Saudi Arabia, o Singapore.
Tatanayin ka, as-salah. Kaya sabi natin, ganito kahalaga ito. Kahit mamamatay na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang higaan, ano ang kanyang sinisigaw? As-salah, as-salah. Ang mamahal, kataymanan ko, no? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah, salah, pangalagaan niyo yung sala niyo. No? At pangalagaan yung mga nasa ilalim ng inyong pangalaga, tulad ng mga ulila o fi akhirih. Ganun din yung pag-aaral sa pambabatas sa zakah para maiwasan nyo na kayo ay magkaroon ng kayamanang bawal. Pala yung kayamanan nyo, haram na. Ganun din yung pambabatas sa pag-ayuno. Kasi kung mangmang kayo dito, no, baka kain kayo ng kain, sumisikat na pala yung padyak, o sumapit na yung padyak, no? O kaya lubog na yung araw, magrib na, no? Hindi ka pa nagpuputo ng ayuno mo, paano kasi walang alam? Ganun din ang Hajj, no? Subhanallah. Na dito sa Hajj, panahon, paglalakbay, kayamanan, andito lahat. Umali yung ating Hajj, sayang. Sayang ating panahon, sayang ating pananlapi na ating nilustay dito. Sabi natin, walang ibang dahilan, sinabi ng ating butihing siya, para kung tayo ay magsagawa ng Hajj man o Umrah, no? Obligado sa atin na pag-aralan ng mga ito. Lalo ngayon, alhamdulillah, sabi natin sa isang mag-Hajj, no? Inuobliga yun ng mga mutawif, ng mga nag-oorganisa ng Hajj, sa grupo nila na sila ay magkaroon ng seminar patungkol sa Hajj at Umrah. Na kung saan, kung sino man ang magsagawa ng pagsamba ating nabanggit, tulad ng sala, ng siyam, ng zakah, no, ng hajj o umrah, no, na kung saan, sigurado tayo, kung tayo natuto dito, alam natin sa ating sarili at mapayapang ating puso na ang ginagawa natin ay naaayon sa Quran at naaayon sa Sunnah ni Propeta Muhammad SAW. Kaya ito ay obligadong pag-aralan. At ito rin yung tinutukoy ng ating butihing Sheikh na kung saan, ayon sa kanya, rahmahullah, na obligado itong matutunan. Obligado. No? Walang hiba, sabi natin, at ito ang bahagi na walang ligtas ang sino man. Ito yung pagkakatuto sa issue na ito, una yung kaalaman. No? Yung pagiging mangmang, hindi ito katwiran sa atin pagdating sa araw ng paghuhod. Ito ay tinawag na obligado sa atin na tayo matuto ang kaalaman. Sabi doon, alam, rahimakallah. At inshallah, putulin natin dito at dudugtunan natin ito, inshallah, sa susunod na panahon. Kung hindi naman, ay gantimpalaan na lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating inintensyon. At tayo muling magpapaalam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya lang walang kapintasan ng kataas-taasan. Ako yung humihingi ng tawad kay Allah mula sa aking pagkukulang, pagkakasala. Kayong mga kapatid ko sa Islam, babae man o lalaki, inihimo ko kayo na magbalik loob tayo kay Allah dahil siya mapagpatawad ang mahabagin. Nawa ang kapayapaan, ang habag ni Allah at pagpapala niya ay sumainyo nawang lahat. لله من أسمائه 99 وتسعة من بعدها